So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan branch para sa update natin. Meron tayong 2025 version. Ito yung Rusi Flame 150X. So tara, samahan nyo ako, alamin natin yung presyo niya at kung sulit nga ba yung specification nito ngayong 2025. So tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Rage is like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go right up the dark. So yun na nga, ngayong 2025, meron na naman silang bagong nilabas. Ito, hindi ko alam kung makikita nyo sa video, pero hindi siya kulay white Hindi rin siya parang dirty white. Parang siyang kulay brown na parang tenerno dito sa kanyang gulong or sa mugs niya, di ba? Na kulay brown din. Pero alam niyo naman si Rusi, naglalaro-laro na sila ng mga color combination or color variant nila. So papakita ko na lang din siguro sa inyo sa mga susunod na video yung iba pa nilang kulay. Pero ngayon, dito muna tayo. Pero sa forma, ganun pa rin naman. Nabubulol-bulol pa, medyo masakit kasi yung dila ko Sa forma, yung pa rin naman. Sa specification, yung pa rin naman. Wala naman silang binago ron. Kasi okay na Yung presyo na ito, okay na din. Sulit na din. Yung forma na to, goods na goods. Approved na approved. Talagang pang underbone king yung datingan Pero ayun na nga, upuan pa rin natin to. Magaan yung motor. Ayan. Okay. So, syempre wala pa siyang gasolina. Pero bibigat pa yan kapag may gasolina na. Ayan. So, ganito ang itsura ng 5'2 na kagaya natin. Or kagaya nyo ko. Na 5'2 din ang height. At gusto ng mga ganitong motorcycle. Tapos naka-regular shoes. Ayan, manageable naman siya pero medyo sub-sub tayo, ganyan ang itsura natin. Okay? Ayan. So yung upuan medyo matigas. Hindi siya yung pang comfort talaga na parang alam niyo pag inupuan mo ramdam mo yung lambot. Ito hindi, medyo nasa gitna lang siya. Ayan. Turning radius malawak din, saktuhan. Ayan. Yung shock niya, ito maganda yung shock Ayan. Alam niyo naman ako pag nagre-review ako, tinitingnan ko yung bearing ng T-post kasi yun yung kadalasan talaga na nagiging problema sa mga motorcycle ni Rusi. Pero itong isang to, wala. Goods. Sa likod, lambot Kaya nang humusga. 'Di ba? So, ganyan ang itsura natin kapag nagre-rides. Ayan. OBR natin, goods din. Meron tayong space, malawak din. Siguro sa long ride, pwede to, hindi naman siya ganun ka sa sub-sub. Pero kung matangkad kayo, talaga sub-sub na kayo, di ba? Pero, ayan, kung kaya nyo mag long ride ng ganitong position, sigurado bata pa kayo. Pero kagaya ko na medyo, alam niyo na, nag-iedad-edad na ako, gusto ko yung parang chill na lang yung ating position. Ayan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin yung mga opinion nyo, ano nga ba yung mga pwede nyo i-suggest pa sa motorcycle na to para at least
marinig tayo ni Rusi, di ba? So, comment nyo yun sa baba para nagbabasa naman tayo ng mga suggestion, mga comment na medyo, alam nyo na, tapos huwag kayo masyadong mag-aaway-aaway sa comment section. Okay? Ano lang tayo dito? Chill-chill lang, okay? So, center stand natin, kung magaan ba rin ba siyang center stand kagaya ni Flash, ito medyo goods din. Ayos na ayos yan. Oh yeah, we want retribution.